na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangaladalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estralmeda, sa Ostomal Pinon, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibang kaligtasan. Sa ganang akin umagagawa at sa dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumayas sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus, and we give double respect and honor to our beloved and honorable appearance in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, and preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estralmeda and our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comun Almeida, and also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved webcast viewers, hallelujah. Magandang tanghali na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal, ang ating pong mga Biblia dito po sa John chapter 6 verse 47. At pakihanda po ang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 and 10. So what are we going to do to get eternal life? So yan po minamahalang katanungan ng bawat tao. Paano tayo matanggap? No? Anong gagawin natin para makamtan natin ng buhay na walang hanggan? Amen. Everybody say praise the Lord. Kailangan ba ang relihiyon? Kailangan ba minamahal na gagawa tayo ng kabutihan para makapag-earn ng kaligtasan? At ipong basahin ang Bible. Sa 1:6-47, ganito ang sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Dito po sa Juan 6:47 sa Ilocano version, Pudno ko na kada kayo, timamati kanyak at daan biyag nga agnanayon. Amen. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Everybody say praise the Lord. So sabi ng ating mahal na Panginoong Hesus, siyang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. So it is a gift of faith, not something we earn, according to Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Ating pong basahin. Ephesians chapter Dito po sa 2 sulat verses 8, 9, and 10. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso 2, talata po 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya ating lakaran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So napakalinaw po, minamahal. For by grace are we saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. So, hindi po tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa kung hindi po natin kilalanin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, sabi ng iba, minimal, basta hindi lang ako magnanakaw, wala din akong bisyo, hindi ako ng babae, hindi ako gumagawa ng mga kasalanan. So, doon sila umaasa na maligtas. Hindi na nila kailangan ng mahal na Panginoon. No? We don't need to be born again. Para lang daw yan sa mga masasamang tao. Doon sila nagkamali dahil hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Amen. Si Kristo na mismo nagsabi, you must be born again. Kailangan paniwalaan mo ang mahal na Panginoon. Kailangan magkaroon ka ng panampalataya sa Kanya. Kailangan magsisi ka sa iyong makasalanan. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Napakalinaw po yan sa Roma, di ba? Roma Kapitulo 3, versikulo 10 at sa 6:23 ng Roma ating pong pakinggan. Sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa 6:23 ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa Ilocano version, Kelly. Dito po sa Taga-Roma 3 ang talatay 10 sa Ilocano version. Kas addaan ay surat, awan tinalintek uray maysa. Dito sa 6:23 ng Roma, sa Ilocano version. Tadagiti supapak ti basol, isu ni patay. Ngem ti naparabor asagot ti Dios, isu ti biag nga ganayon ken Hesus Kristo nga apo tayo. Amen. As it is written, there is none righteous, no, not one. Sa 6:23 ng Roma, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sa 3:10 minamahal ng Roma, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, it is written, there is none righteous, no, not one. Ano pong tinutukoy niyang it is written? Nakasulat. So, ang tinutukoy po niyang nakasulat, yung pong nakasulat sa Psalms chapter 14 verses 1 to 3. Sundan po natin. Ang mga awit, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Dito po sa mga awit 14:1 hanggang 3, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay, sila'y magkasama na naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen. Ilocano, Kelly po. Dito po sa Salmo 14, 1 hanggang 3 sa Ilocano version. Timag kinuna ti puso na,
awan ti Diyos, isuda nga agrupasada. Nagaramid dan ti nakarururod agapwanan, awan si asunuman nga agaramid iti naimbag. Ni Jehova minatmatan na manipod sa dilangit, dagiti anak, dagiti tattao. Tapno kitain na nuadda kadakwada, si asunuman anak aawat, ang nagbirok ti Diyos. Isuda amin nagbawing da, isuda amin nagbalindang nadugyot, awan ti si asunuman nga agaramid itinaimbag, awan uray maysa. Amen. Everybody say praise the Lord. So ito po yung tinukoy, kinote ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Roma. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They are done abominable works. There is none that do it good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that do it good, no, not one. Amen. So, mayroon pong mga pagkakataon, minamahal, na ang mga tao ay lumihis na talaga. Tumalikod na sa mahal na Panginoon. So, pagdating ng panahon na yan, ang ating mabait na Diyos ay nagpapadala ng kanyang mensahero, kanyang sugo o propeta, para i-remind ang bayan ng Diyos na sila ay lumihis na sa landas ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, maalaala natin yung sila po ay niligtas ng Malapinoon sa pagkaalipin sa Hepto. O, di ba? Nung nandoon na sila sa kanilang paglalakbay, at ang nanguna sa kanila na si Moises ay umakyat sa Mount Sinai, nakipag-usap sa mahal na Panginoon, at ibinigay ng mahal na Panginoon ang 10 utos sa kanya. So 40 days po yun, 40 days and 40 nights. So hindi na po sila umaasa na buhay pa si Moises. Dahil alam nila na walang dalang pagkain si Moises nung siya umakyat sa bundok ng Sinai. Wala din pong tubig doon, minamahal. No? So 40 days and 40 nights, hindi na po nila inaasahan na buhay pa si Moises. So anong nangyari sa mga tao sa ibaba? Nagmumurmur na sila. So gumawa na sila ng sarili nilang Diyos. So yung kanilang dala-dala ng mga precious metals, mga ginto, minamahal, ay ibinigay nila doon sa nakapag-isip na tunawin lahat yon at gawing nating baka at sambahin nila yung rebulto ng gintong baka, minamahal. No? So pagbaba ni Moises, nakita niya iba na yung ginagawa ng mga tao. Nagalit ang mahal na Panginoon sa mga tao. Gusto ng ating mabait na Diyos na puksain ang mga tao na yon na nagrebelde sa Kanya. So pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang gawaing pagrebelde. It is an act of rebellion against God. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya lang mayroong tao ng Diyos na handang itaya yung kanyang buhay. Sabi ni Moises, kung puksain ng Malapinoon ang mga tao na yon, isama na siya. Ano pang dadalhin niya papuntang lupang pangako sa Kanaan kung puksain ng Malapinoon lahat ng mga tao na yun? Wala na siyang dadalhin. So gusto niya, isama na siya.
na puksain. So hindi naman na pwede minamahal na isama ng malapit nyo yung inosente. So dahil kay Moises, iniligtas na absuelto ang mga tao. Amen. So another fasting na naman si Moises for how many days? For 40 days. So ganun ang trabaho ng tunay na pastor ng mahal na Pinoon. At yan po ang nakikita natin sa buhay ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hindi po siya tumigil sa pag-aayuno, pagtangis. Kahit yung mga hostages sa kamay ng mga Abu Sayyaf, hindi naman niya kilala. Itinaya yung kanyang buhay. Bago siya pumasok, nag-ayuno siya ng 40 araw, 40 days and 40 nights. Pagpasok doon, yung 3 days na mission ay nagiging 3 months. Unang araw pa lang, sinabi na ng mahal na pastor sa amin, yung 3 days nating mission, kung gawin ng mahal na Pinoon ng 3 months, handa na ba kami? So kami po minamahal ay sumagot, opo mahal na pastor. So totoo nga yung kanyang sinabi. Pumasok ng July 1, lumabas ng October 2. Exact 3 months. Binanggit ng tao ng Diyos ng isang sugo ng mahal na Panginoon, nagkatotoo. So yung 3 months na yon, wala po siyang kain araw at gabi. Tubig lang, at may mga panahon pa na kahit tubig, hindi na po niya kayang lunukin. So, grabing sakripisyo, minamahal. So, pag pupunta ka ngayon sa Sulo, naging tourist spot na ang Sulo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung walang nangaral doon, extremist yung mga tao doon lalo na yung mga Abu Sayyaf. Makakita lang ng Krisyano, gusto nila pugutan na ng ulo kaagad. Makakita lang ng taong nagbitbit ng Bible, patay na kaagad. Yun ang nakita ng mahal na Pinoon, na ang mga tao doon hindi talaga gumagawa ng kabutihan sa harap ng Diyos. Amen. So kailangan mayroong mangaral. Mayroong matapang na mangaral ng Diyos na handang ibuhis ang kanyang buhay, dahil habang tayo nangangaral ng Ebanghelyo, hindi natin alam kung sino yung nagtatangka sa buhay natin. Pero ang atin lang pong pinanghahawakan, ang sinabi ng mahal na Pinoon, huwag tayong matakot. Amen. Kasama natin siya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Hindi lang po mga Abu Sayyaf. Itong mga teroristang nagpakilalang New People's Army ay naghasik na ng lagim doon sa mga barangay, mga remote areas. Hindi makaimik ang mga tao doon, takot sila. Ating mga kababayan na mga indigenous people, ayaw na nila, kailang wala silang magawa dahil talagang pumapatay sila ng tao, harap-harapan. Ikaw pa ang maghuhukay ng sarili mong hukay at doon ka ilibing. Pero may mga anak ng Diyos na walang iniisip. Hindi natatakot mamatay para parinig na nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. At doon sila nagkaroon ng pag-asa. Ngayon, minamahal na palaya na sila sa takot. Malaya na silang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Imagine, sabi ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. The number one corrupt
ay yung mga taong nagsasabing walang Diyos. Kahit sa puso lang, sa puso lang nila yon. Sasabihin nila sa isip nila at sa puso nila walang Diyos. Sila po yung number one na corrupt. E paano po yung mga corrupt na sinasabi nilang nagnanakaw ng bilyon-bilyong peso? Wala ding Diyos yan, minamahal. May reliyon. Baka masigit pa sa isa, 2, 3 hanggang 10 reliyon yan. Kasi magpakilalang religyoso yan. Hindi naman sila qualified to be called as godly. Oh? Religious, pwede. Ibig sabihin, pag sabi religious, sila ay sincero sa kanilang reliyon. Makipagpatayan sa kanilang reliyon. Pero wala po silang relasyon sa Diyos. Amen. Amen. Wala po silang Diyos. Kumakapit lang sila sa reliyon dahil nakikita nila doon sila magkaroon ng kapangyarihan. No? Pero sa totoo, ang Diyos nila ay pera. Ang Diyos nila ay kayamanan sa mundo, kapangyarihan sa mundo. Yun ang Diyos nila. No? Na sila ay magiging makapangyarihan. So kung ikaw ay makapangyarihan, hindi ka talaga luluhod kay Jesus. Dahil sabi ng Pilipos 2:10, ang lahat na tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say praise the Lord. Pag hindi ka niniwala at hindi ka luluhod kay Jesus, imperno ang pupuntahan mo. Dagat-dagatang apoy. Sabi nga ng ating binasa kanina, pag hindi ka sumampalataya sa Kanya, wala kang kaligtasan. Basahin nga natin ang Pilipos 2:10. Pakinggan po natin ng mainam. Sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos 2, talata po'y 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Amen. Ilocano version. Dito po sa taga-Pilipos 2, ang talatay 10 sa Ilocano version. Tapno tinagan ni Jesus, isu amin atumeng, agparintumeng, dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg ti daga. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Isang pangalan lang ang luluhuran ng lahat na nilalang ng Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pangalan na yan ay Jesus. Amen. Everybody say praise the Lord. Kahit si Satanas nanginginig. Kahit si Satanas tumatalsik. Pag gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Alam niya na ang pangalan na yan ay makapangyarihan. Ang kahulugan ng pangalan na yan ay ang Diyos ay tagapagligtas. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng tagapagligtas, hindi lang po iligtas ang ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Iligtas tayo sa karamdaman. Pag tatawag ka sa pangalan ni Jesus, gagaling ang iyong sakit. Amen. Magbabago yung buhay. Iligtas ka sa kapahamakan, sa mga disgrasya. So bago kayo aalis sa bahay, kailangan manalangin muna. Kasi sumisingit ang kaaway pag nagmamadali ka, no? Kailangan safety muna, manalangin. Bago ka maglagay ng kahit
kahit naglagay ka na ng helmet, lahat-lahat, ilagay mo na protection sa iyong katawan. Pag ikaw ay nagmumotor, huwag mong kalimutan, manalangin. Everybody say, praise the Lord. Umalis ka na, hindi ka nanalangin. Hindi ka pa naglagay ng safety sa katawan mo. Hindi ka naglagay ng helmet. Kung madisgrasya ka, talagang delikado. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, kailangan huwag tayong magkumpiyansa. Nung ako'y nakasakay sa sasakyan ng ating mahal na pastor doon sa Surigao City, tinawag ako at sumakay ako sa kanilang sasakyan papunta ng pier kasi pauwi nila papuntang fast crop sila from Surigao to Cebu. Habang ako'y nakaupo na doon sa tabi ng driver sa harap, sabi niya mala, Pastor Brother Dan, isarado yung pintuan. Nakasarado na po mala, Pastor. Ilock mo. Lock na po mala, Pastor. Buksan mo. Binuksan ko. Sarado mo uli. Sarado ko. Ilock mo. Ilock. Buksan mo uli. Buksan ko. Sarado mo uli. Sarado. Ilock mo. Ilock. Nilock ko. Sarado na ba yan? Opo mala, Pastor. Buksan mo uli. Binuksan ko. Isarado mo uli. Sarado. Ilock mo. Ilock. Nag-isip ako minimo, bakit pa ulit-ulit yun? Bakit pa ulit-ulit pinabuksan, pinalak, pinabuksan, pinalak? Tapos ang huling word ng ating mahal na pastor, huwag magkumpiyansa. Amen. Amen. Huwag magkumpiyansa. Tinuruan ako na kailangan mag-ingat. Everybody say, praise the Lord. Kung minsan kasi, helmet ka. Buhay ang Diyos. Bakit mo ginamit sa sakyan, walang brake yan? Buhay ang Diyos. Ano yun? Pagdating doon sa pababa yung kalsada, dinadamay mo pa yung pasahero mo. Pwede namang ayusin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Alam mo naman, nandyan yung wire, live wire. O hindi ka nag-iingat. Basta, hawak-hawak ka lang ng mga bakal, kung may sagi yun, di makuryente ka. Amen? Yung simpleng pagkain lang. Pagkain. Hindi mo nginunguya. Nilulunok mo lang, walang nguya-nguya. Di, matchok ka. Nakuha niyo minamahal? Wala namang aagaw sa pagkain mo eh. Sabi pa nga nung nabasa ko, para mapunta talaga sa katawan yung mga vitamins and minerals, kung anong makukuha mo sa pagkain, nguyain mo ng bawat subo, nguyain mo ng 20 times. Mabuti kung 20 times. Pag wala nang nguyang-nguyang. Maya-maya, makuha na. Hanap na ng tubig. No? Hindi naman tayo, yung ating katawan, hindi naman itong ating lalamunan, hindi naman ito ginawa na katulad ng ahas. Na walang nguya-nguya, lalamunin lang yung Pag kumakain, talagang nilalamon lang nila. Wala kasi ngipin yan eh. Hindi naman design to. O kung wala ka ng ngipin, lugaw na lang. Para hindi nangunguyain. Amen? Ganon din sa salita ng mula Pinoon. Hindi po yan parang kumakain ka na hindi mo nilanamnam. Kailangan namnamin mo. Kailangan unawain mo. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Pag maunawaan mo yan,
Sabi nga, faith cometh by hearing and hearing. Paulit-ulit yan, hearing and hearing by the word of God. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka magkaroon ng pananampalataya sa pamagitan ng debate. Ang debate, yan ay paraan ng demonyo para ang mga tao lalong hindi naman niwala sa salita ng Diyos. Ha? O di ba? Unang encounter ng debate, noong sinabi ni Satanas, hindi totoo na mamamatay kayo. O di ba? Sinalungat ni Satanas yung salita ng Diyos na binanggit ni Eva. Hindi namin pwedeng kainin yan. Pinagbawal ng Diyos yan. Mamamatay kami. Oh, anong sabi ni Satanas na isang debater? Kinontra. So pag makakita kayong mga taong nagdidebate, yan yung gawa ng demonyo. Amen. Naghahamon ng debate yan. Wala namang ipapakita sa buhay niya na ang Diyos ay kasama niya. Lasinggero, babaero, sugarol, sinungaling. Yan ang debate. Sa debate, pag hindi ka marunong magsinungaling, hindi ka mananalo dyan. Tuturuan ka talaga magsinungaling. Kahit alam mong talo ka na, kahit kasinungalingan yung tinatayuan mo, tayuan mo talaga yan. Gagamitan mo ng filosofiya. Gagamitan mo ng parang matakot yung kausap mo, yung kalaban mo. Matataranta. Ganon. Tinuturo sa amin yan kasi nung estudyante pa ako, sumama ako sa debate club. Kami ang nag-champion sa buong university. Yun ang tinuro sa amin. Lahat na sinasabi ng kabila, huwag mong isiping tama. Ang isipin mo yung sayo. Kahit tama yung narinig mo, huwag mong isiping tama yun. Igigiit mo talaga yung narratives mo na ito ang tama. Pero sa mahal na Panginoon, minamahal, malalaman mo na tama ang iyong narinig dahil kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So, ikaw ay sigurado, assured ka na ikaw ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, proud na proud ka. Hindi ka mahihiya na ibahagi mo ito. Hindi ka mahiya na i-share mo sa mga tao na umaasa sa relihiyon. Kasi ang kaligtasan nila nasa kanilang relihiyon. Hindi mo na mababago ang relihiyon nila. Kasi pag kukuha sila ng birth certificate, nandoon sa kanilang birth certificate ang kanilang relihiyon. Amen? Kahit ilang beses pa mabutismuhan yan sa iba't ibang mga relihiyon, kung ano yung nakarehistro sa kanyang birth certificate, yun pa rin ang lilitaw. Bakit? May batas ba na pag ikaw ay nabutismuhan sa ibang relihiyon, pwedeng baguhin ang birth certificate mo? Wala, di ba? Wala. Kung ano yung birth certificate mo, kung anong relihiyon nakalagay doon, hindi na mababago yun. Wala pa akong narinig na batas na pwedeng baguhin yun. Amen. Kahit 20 times ka nang palipat-lipat, ganun pa rin yung relihiyon mo. Hindi po relihiyon ang makapagligtas sa atin. Ang makapagligtas po sa atin, sabi ng Malapin, you must be born again. Amen. So mampalataya ka sa ating mahal na Panginoon, magsisi ka sa lahat mong kasalanan, at ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig para mapatawad lahat ang iyong mga kasalanan, mahugasan ang iyong mga kasalanan, at tatanggapin mo ang bautismo sa Espiritu Santo na naggaling sa Malapinoon, at ikaw ay mag-umpisang magiging saksi niya. Huling talata,
Mga Gawa 1:8. Atin pong basahin. Dito po sa Gawa 1, ang Otso. talata po'y 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Sa Ilocano version. Atin pong mga singers and instrumentalists. Dagiti aramid 1 ang talatay 8. Gem umawat kayo ti panakabalin inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Ket da kayto ti saksik sa di Jerusalem ken iti suamin a Judea ken Samaria ken agingga iti ongto ti daga. Amen. But ye shall receive power. Power. So pag wala po yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, sunod-sunuran ka lang sa gawa ng kaaway, ng dyablo. No? So maniwala ka na doon sa sinasabi ng mga ngaral sa reliyon na pag doon ka sa kanila, hindi na kailangan ng pagbagong buhay, basta ligtas daw sila. Basta nandoon ka daw sa loob ng kanilang kapilya. Pero kung nasa labas ka ng kapilya, malaya kang gumawa ng masasamang gawain. Huwag lang sa loob ng kanilang kapilya. So, mababaw na pagkaunawa yan. O kung may pagkaunawa man. Pero pag ganun ang tinuturo, wala talagang pagkaunawa yan. Amen? So, mayroon kang kapangyarihan, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ang pagiging saksi ng ating mahal na Panginoon ay hindi lang sa kapanahunan ng mga apostol, kundi hanggang sa kadulung-duluhang bahagi ng lupa, hanggang sa ating kapanahunan. Amen. Everybody say praise the Lord. So, continuous po yan, minamahal. No? Apostolic doctrine. Yung tinuturo ng mga apostol, tuloy-tuloy po yan. Amen. Mayroon mang ginagawa ang kaaway ng Diyos na iligaw ang mga tao, pero hindi ka maliligaw dahil sabi nga ng Bible, mayroon kang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Yung kapangyarihan na yon, yung power na yun, minamahal na nagmumula sa Diyos, yun ang Holy Spirit na magtuturo sa iyo sa buong-buong katotohanan. Everybody say praise the Lord. O di ba, nasubukan na ninyo? Pag walang Jesus Miracle Crusade, napunta kayo sa abroad, mayroon nag-invite sa inyo na ibang fellowship, pagdating doon, iba talaga. No? Hinahanap-hanap po talaga yung tunay na gawain. So, ang iba, doon na lang sila sa online. Nag-online na lang sila dahil iba kahit lahatin mo na lahat yan na mag-invite sa iyo na nagpakilalang Christian, hanap-hanapin mo pa rin yung gawain na kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tinuturo ang buong-buong katotohanan at namumuhay na may kabanalan. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So tuloy-tuloy po tayong nangangaral ng Ebanghelyo. Hindi po tayo manghimagod, minamahal. Nasa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Marami pong naliligaw ng landas. Sila po'y sumasandal sa kasabihan na kung saan sila isinilang, doon na sila magpakamatay. No? Pero
pag marinig nila ang salita ng mahal na Panginoon at handa na silang sumampalataya kay Kristo, tanggapin na siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. He's the creator of the heaven and earth, the creator of the universe, our Lord and Savior, Jesus Christ. Doon pa sila makalagan sa kapangyarihan ng Diablo. Mapalaya sila at sila'y magbagong buhay at magmana ng buhay na walang hanggan. Itaas ang ating makamay, awitan natin yung mahal na Panginoon. Paghihirapan o pagsubok, Hallelujah! ang umahadlang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusin ng mundo nang sa'yo'y nagtataboy upang hindi Hallelujah! patuloy? Ang tawag ba niya ay walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa mga ikaw ay iniyak, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya magpanahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniatang. Glory to Jesus. Hallelujah! Ang tawag niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala. Nasa ating kalagitnaan na presensya natin, Diyos. Tatalikod ka ba Isigaw ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ay bayan sa banal, ikaw ay iniyak, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawag ka niya
dakilang bagay na sa'yo inilaan. Ikaw ay inilaan, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang kapanan ang dakilang bagay na sa'yo iniaan. Ang dakilang bagay na sa'yo iniaan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung mga kahilingan sa mahal na Panginoon? Itaas po ang inyong mga kamay, minamahal. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, sa mga kami nagkakamali, mahalapin noon sa isip, sa salita, at sa gawa. Hallelujah. Patawarin mo ba sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dinggin mo ang lahat na panalangin ng iyong mga anak o Diyos. Sa panalangin namin kagalanggal, pinamahal pastor, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso. Hallelujah. High blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw, sabay sa pagtalon, ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Mahal. God bless. Ating pong beloved Dr. Hill, ating beloved brother Hill Canciller, para po sa ating announcement at special offering. So, ang alam ko minimal, mayroon po tayong adjustment. No? May adjustment po tayo sa ating pong pananambahan dahil sa linggo, sa sunod na linggo, ika-51st anniversary sa Marikina Sports Complex sa Metro Manila, sa ating main church. So, Tuesday ang ating pong midweek service, instead na Wednesday, mag-adjust po tayo ng Tuesday, at yung overnight prayer po natin na Friday, i-adjust po natin ng Thursday. Praise the Lord. Ating pong beloved Doc, ating pong beloved brother Dr. Hill Canciller.